Good day po sa inyo. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng brake lever sa classic road bike na gaya nito. Ito yung brake lever na ikakabit natin sa classic road bike. Nakuha ko lang to sa marketplace ng napakamura. Wala pang 1K. Panalo ko dito kasi sa kondisyon pa lang, sariwa pa siya considering na ang model na to ay from 1980s to 1988. Kaya jackpot tayo dito. Ang exact model nito ay Shimano BL 1051. So, na SLR. Ayan. Ayan o, kahit sa loob, sariwa pa siya. So yun, ito yung Dura-Ace 7700 na STI. Ito yung papalitan natin ng brake lever na nabili ko sa marketplace na non-STI, kumbaga pang-preno lang talaga siya. Kaya ako siya papalitan kasi nag-decide ako na mag-down tube shifter na lang para mas mumukhang classic look. No? Tsaka mas pinasimple siya compared sa STI. Unlike sa STI, madali yung access ng brake cables. Hindi mo na need magtanggal pa ng bar tape para i-maintain itong shifter. Kumbaga, hindi siya dependent doon sa drop bar. Same series pa rin naman siya nitong Dura-Ace 7700 no, na down tube shifter na pang 9 speed. Kasi same series nito yung front derailleur at no, rear derailleur. So, usually yung mga itong brake lever, meron yung markings kung saan ba siya dapat ilalagay, no? Kung kanan ba siya o sa kaliwa ba siya. So, yung markings nito, nakalagay is R. So, ibig sabihin, siya ay sa right side. Kung wala man dito sa hood, usually nasa loob yung markings niya. Ayan, so nakalagay dyan, R. So, yan usually. Kung wala sa hood yung markings niya. So, ayun. Ayan, kakabitan natin ito. Sa pagganay ng brake lever, pwede natin gamitin yung mga old markings or guhit. Pero minsan, may mga drop bar na meron ng guhit or guide para hindi ka na mahirapan mag-align. Pero sa case nito, wala siyang markings pagkabili pa lang. So, magbabase lang tayo sa lumang gatla or palatandaan. So, itong huling guhit, ang gagamitin natin. Lalagay muna natin yung brake lever. Ayan, ilalagay natin siya sa ibabaw ng pinakababang guhit. Ayan. So, sa paghigpit, may makikita kayong bolt. So, Allen bolt. So, kailangan nyo ng, usually kailangan nyo dito is Allen wrench. Ayan. So, hindi nyo naman siya kailangan pang higpitan. Ayan, tornilyo na yan. Ang ginagawa niyan is pag hinigpitan nyo is tinutulak niya papasok sa loob. No? Ayan, ito mismong clamp. No? Ayan ang way niya para umigpit. So, ayan siya. So, kabitan natin. So, tapat lang natin sa markings. Tapos, buksan nyo lang yung lever. Tapos, typical lang na righty-tighty. So, huwag niyo munang higpitan ng todo kasi kailangan niyo pa siyang i-align, no, na tamang alignment. Tamang higpit lang, no, kaya niyo pa siyang iusog-usog. Ayan. Dun sa hood, isa pang tip ko dito is huwag niyong ibababad ng nakatupi o nakaganyan lagi. Kung ano ba, tapos na kayong
O hindi niyo na kailangan na 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 balatan, ibalik niyo sa dati. Kasi ang nangyayari is nasisira yung hood 'no, puwedeng mag-crack or, puwedeng, mag-iba yung texture o ma-deform. So, maigi na huwag niyong ibababad siya na nakahubad. So, yun. So, kaya, hindi mo natin sinipilan masyado is para matignan kung tama ba yung alignment nito, itong lever natin sa drop bar. Wala namang ano rito, parang official na method or na kailangan sundin. Well, maraming way 'no, maraming method para ipantay ito. Yung iba as long na pantay sila rito sa gilid nung drop bar, okey na siya. So, may mga tool din na ginagamit, pero ako ano lang, tantsahan lang 'no, mata lang ginagamit ko. So, sa brake cables, gamitin lang din natin susubukan natin gamitin yung dati. Ito panigurado magagamit natin ito. Ito yung, nakalagay dun sa, rear caliper 'no, ito yung nasa bandang huling preno. Itong dalawa, ito yung nakalagay na dun sa brake lever. Ito yung nakapulupot dun sa drop bar. Subukan natin kung ano, kung magagamit pa natin ito. Tapos yung mga mismong kable, so ito yung, brake cable housing, no, protection ng brake cable housing. Ito naman yung mismong brake cable na. 'Pag bumili kayo ng brake cable, dapat ang bilhin ninyo is yung pabilog 'no, dapat ganito pabilog para sa mga ganitong klaseng, brake lever. Kasi yung ano niya, yung, stopper niya is ganito. So, bilog na bilog, ayan. So, baliktaran 'yan. Ito yung halimbawa ito, meron tayong generic na brake lever dito, ayan siya, oh. So, makita niyo dapat siya pabilog 'no, hindi dapat yung ganito. Saan ba yun? Eto, 'wag ganito. Usually itong, mga ganitong klaseng ulo o yung shape is, usually pang mountain bike, ganyan. So, pagdating na sa mga ganitong brake lever, so dapat siyang pabilog. Pero usually 'pag bumibili naman kayo ng brake cable, ano na siya, magkabilang dulo meron ng ulo. So, mamimili ka na lang diyan kung anong dapat mong gamitin. So, ayun. Ayun, ikakabit na natin yung kable, kasabay nitong, stopper. Ayan, una, so ito yung ulo niya 'no. Ipapasok lang natin dito sa stopper. Itong stopper baliktaran naman 'yan, kahit ano diyan puwede niyong gamitin. Pasok lang natin. Kaya 'pag tiningnan niyo dun sa dulo, saktong-sakto siya. Ayan, lapad na lapad 'no, compare dun sa pang mountain bike, hindi talaga siya papasok. Ayan. Ngayon ipasok na natin, dito mismo sa, loob nung lever. Medyo maliit lang yung butas talaga niya. Kapagka, luma yung cable niyo mahirap siya ipasok, pero 'pag bago, madali siyang ipasok kasi hindi naman himulmul yung dulo niya. Ayan, itulak niyo lang ito, push niyo lang, ayan. Ayan, ganyan lang. Ngayon ito naman yung cable housing. I-explain ko lang pala, yung iba naglalagay sila ng end cable cap 'no, parang, cable cap kagaya nitong, nasa kabila. Kay Shimano hindi naman
talaga siya required para ikabit dito sa, brake lever. As long na yung pinakadulo niya is, makinis, 'yan, wala na yung tusok o yung, matulis 'no, okey na siya. Kasi 'pag nilagay niyo siya ng cable cap, tapos ilalagay niyo sa brake lever, ang nangyayari is, nai-stuck yung mismong cap. Kung halimbawa kung papalit na kayo ng kable, nai-stuck yung ano, yung cable cap, naiiwan siya. Hindi talaga, ginawa para lagyan ng cable cap. Kumbaga, yung lusutan dito sa loob, yung butas dito is, sakto lang dun sa size nitong cable housing. Kaya 'pag nilagyan mo pa ng cable cap, tataba na siya. So, mahihirapan ka ng ipasok siya. Kaya dapat, ganito lang siya. Kaya lagyan na natin. Ayan, natapos na natin ikabit yung brake levers, pati yung mga cables. Tinape na rin natin siya ng electrical tape, kaya ready na siya for bar taping. Itong lumang bar tape na lang gagamitin ko pansamantala. Wala pa tayong pambili, ng bagong bar tape. Kaya, ito na lang muna. Okey pa naman siya, hindi pa naman gano'n kabulok. Ayan, natapos na. Panigurado nagtataka kayo kung bakit nagpalit ako from STI to downtube shifter. Ang hirap-hirap mag-shift kapag naka-downtube shifter ka.
Well, personal choice ko naman ito, trip ko lang talaga yung Logitech, yung down tube shifter kapag naka-indexed mode. Tsaka yun nga, mas classic look talaga siya tignan. So ayun, i-test try na natin ito para naman madinig niyo yung Logitech na sinasabi ko. Salamat sa inyo, tsaka pa-subscribe naman para naman ganahan tayo sa paggawa ng mga bagong content. Salamat!